Good day! Welcome ulit sa ating channel at ituturo ko naman dito kung paano magkaroon ng GitHub account. So gagamitin natin itong Gmail account na to. Punta tayo sa Google at isa-search natin ay GitHub sign up. Okay? So join GitHub or itong sign into GitHub. So maalin dyan. Pero click na natin itong join GitHub. Yan. So, pili tayo ng username. Sige, gamit na lang ako ng pangalan ko. Sige ako na ng Mex. Email gamitin natin itong email address na ito. Ng Gmail account na ito. Para mas mabilis. Next. Gawa tayo ng password. At huwag kakalimutan yung password na yun. So, pwede mo click tong email preferences. Verify natin yung account natin. So, use the arrows to rotate the animal to face in the direction of the hand. So, ay ba ang kanilang verification. Yan. So, create account. Yan. Yan. So, meron tayong account sa ating sa ating Gmail. Okay. So, nagpapalagay siya ng code. Isang GitHub launch code. So, ito yung 5208976. Pwede lagay natin ito or open lang natin yung GitHub. Yan. Magbubukas yung pala dito. So, lagay na lang natin 520 8976. Okay. So, balik that dito. Then, tayo lang natin. At yan, meron na tayong GitHub account. So, turuan ko na agad kayo kung paano gumawa ng project dito kay GitHub. Okay? So, ito ang inyong dashboard. Nandito yung inyong profile. Yan. Ito tayo sa your profile. Okay? So, wala pa yung ganon laman. Nandito lang yung profile pic. Kung gusto mo maglagay dito ang profile pic, pwede ka mag-edit ang profile dito. Kung anong pangalan mo, pwede ka mag-add ng description na sarili mo. Then, company, location, website kung saan ka pwedeng email or kung meron kang sariling website, kung gusto nila pumunta doon. Then, social accounts kung gusto ka nilang i-message sa iba mong social media account. Okay. Then, dito, ito maganda dito, dito mo makikita yung contribution mo sa buong taon dito kay GitHub. So, ibig sabihin ng contribution, yung upload mo ng mga project mo. Okay? So, kaya magandang meron kang GitHub para maipakita mo sa iyong potential employer or potential client na may ginagawa ka araw-araw. Okay? So, for example, punta tayo doon sa aking original GitHub account. Yan. Ito yung original GitHub account. So, marami na rin ako. May 43 na na repositories. So, tayo dito sa overview. Yan. So, sa aking profile, meron ako nito. Yan. So, ililink ko na lamang yung way para makagawa ka ng magandang profile kagaya nito. Then, punta tayo dito sa contribution. So, meron na 166 contribution ngayong 2023. Yan. Kaya ng buong August. Ito yung contribution ng buong August at saka ng mga nakalipas buwan. Yan. Okay. So, dito sa baba, makikita mo yung mga activity mo. Yan. So, kapag ikaw ay in-interview, yan, mapapakita mo na meron kang ginagawa sa buhay mo. Okay. So, balik tayo dun sa ating ginawang account. Yan. So, dito wala ka pang contribution. Ang ginawa mo pa lamang ay nan-join ka sa GitHub. Yan. So,
Pwede tayong magdagdag dito ng activity overview. Yan. Activity overview yung kagaya nung sa akin kanina. Yan. Kung ano yung mga ginagawa mo. Okay. So, punta tayo dito sa repositories. Yan. So, sabi ito wala ka pang any public repositories yet. So, gagawa tayo ng repositories. So, dito sa repositories, click mo tong new. Okay. Yan. So, maglalagay tayo dito ng pangalan ng ating project. Yung repository ulit ang ating project. So, sabihin natin, mag-upload tayo ng project na galing sa isang galing sa isang MATLAB file. Testing muna natin. Galing sa isang Excel at saka Jupyter Notebook file. Ito ang dalawang ito. Yan. I-upload natin itong project na to. So, ito ay Scala Manipulator na project. So, pangalan natin itong Scala Project Sample. Kasi sa itong sample account, yan, lagyan natin ang sample. Ayan. So, pagdating sa naming ng repository, aking sinasuggest na gumamit kayo ng underscore sa spacing para maging less yung problema, especially pag nagko-clone. Okay? So, description, lagyan natin description. Okay. This is a sample of my Scala project. Scala Manipulator project. Yes. Okay, pwede mo siyang gawin public, pwede mo siyang gawin private, pero gawin natin sa public kasi nang gusto natin magkaroon ng portfolio or documentation na makikita ng iba dito sa ating GitHub account. Then, initialize this repository with add a readme file. So kapag wala nito, walang magiging description or introduction yung iyong file. So for example, punta tayo sa original account. So example, itong Cognizant AI Experience Program. Ang tinutukoy na readme file ay ito. Yan, readme.md. So napakaikli lang na kanyang introduction. So meron ako ditong project na medyo mahaba ang introduction. Yan, ito. Ito yung final project ng mobile robot ng 2022-2023. Yan. So, dinidescribe nito or ini-introduce yung naging project na ito last 2022-2023. Okay? Diyan dinidescribe nito or ini-introduce ito yung mga codes na nandito. Okay? Kung para saan itong mga codes na nandito. So, yun yung gamit ng readme file or readme.md. Okay? So, maglalagay tayo ng add a readme file. Yan. Ang @gitignore naman, so kapag mag-upload ka ng code na may ibang file, pwede mo i-ignore. Pero sa akin, hindi ko na ginagamit ito. Yan, gitignore. Okay lang sa akin kahit anong file ang i-upload ko dito sa aking account. Then choose a license. So ito importante itong license nito. Yan. Ang pinaka-common na license dito ay itong MIT license, GNU General Public License at saka Apache license. Yan. So piliin natin ang MIT license. Pwede kang hindi pumili ng license, pwedeng none. Yan, wala pala nakalagay na. Yan, dahil license. Yan. Pero ang madalas kong ginagamit ay MIT license. So papakita ko sa inyo maya-maya kung para saan yung mga license na yan. So, pag okay na, create natin yung repository. Okay? Kailan tayo? Yan. So, ito na yung iyong repository or yung iyong project. Okay? Yan. So, nandito yung Scala project sample at ito yung may clean introduction. Then, nandito yung license mo. So, yung license na yung pag pumili ka ng license, gagawa yan ng written agreement. Okay, dito. Yan. So,
tuwing, may gagamit ng project mo, 'yan, kailangan niya 'tong basahin kasi kailangan niya 'tong isama rin kapag, kina-copy niya yung iyong project, okey? Para hindi magkaroon ng problema. So, ano ang laman ni MIT license? So, a short and simple permissive license with conditions only requiring preservation of copyright and licenses notice. So, preservation ng copyright at saka license notices. Okay? So, license works, modifications, and larger works may be distributed under different terms and without source code. Okay, so yun naman ni MIT license. So, ang permission ni MIT license, pwede mo raw gamitin sa commercial use, pwede mong pagkakitaan ang code, pwede mong i-modify, pwede mong i-distribute, pwede mong gamitin sa kung anong project mo, pwede mong pag-eksperimentohan, pwede mong i-distribute sa mga kilala mo. Kaya lang kanyang limitations ay liability at saka warranty. So, ang limitation nito ay hindi mo masisisi yung gumawa ng project na 'to kung sakaling may mangyaring masama, okey? Hindi mo mahahabol yung gumawa ng project. Kunyari gagamitin mo ang project na ito sa pagpapalipad ng rocket ship, tapos yung rocket ship sumabog, 'yan. Hindi mo mahahabol yung, original na gumawa nung code dahil ng MIT license. Okay, so ito yung common na ginagamit para wala sisihan 'pag kinopya ka na or, pinag-eksperimentahan mo yung project. Okay, so conditions, license, and copyright notice, yeah. Okay. Okay, wala pa siyang, code. So, magdadagdag tayo ng code. So, mag-a-upload na tayo ng mismong code. So, ang pag-a-upload dito ay gamit itong add file. So, upload files. Pwede kang gumawa ng code, pero ibig sabihin magko-code ka rito. Yan, meron silang merong sariling built-in coder si GitHub. Pero ang ituturo ko na lang yung mabilis na pag-a-upload ng files. So, pag click mo yung upload files, yan, meron ka ditong drag files. So, punta tayo dun sa folder. Yan. So, mag-a-upload tayo ng Excel. Okay, so pwede tayo mag-upload ng Excel kasi ang Excel file ay project na rin. Then, yung kanyang kapartner, sa tingin ko ito yung kanyang kapartner, or ito, kapartner na, kailangan ba to? Jupyter Notebook ba to? Or Python file? Ito na lang isa. Sama ko na parehas. Hindi ko sure kung alin dyan. Okay. So, yan. So, na-upload ko na yung tatlong project, dalawang Jupyter Notebook at isang Excel file. Okay? So, kapag na-upload mo na at okay na, ang gagawin mo, ay syempre babasahin mo to. Add files, itong commit changes. So, pwede ka maglagay ng description dito sa iyong ginawa. Lagay tayo ng upload projects dito. Uploaded projects. Yan. Okay. Then, mamimili ka dito sa dalawa. Kung commit directly to the main branch or create new branch for this commit and start a pull request. Okay. So, ito yung tinutukoy ko nung first, nung introduction, yung branch. Yan. So, yung branch ay yung version ng iyong project. So, ito yung first version. Pipiliin ko muna ay commit directly to the branch. So, commit changes. Yan. Okay. So, ngayon, nandito na yung ating code. Or yung project natin, 3 degrees of freedom manipulator, Scala PRR, at saka Scala PRR. Okay, so gusto na makita yung itsura nung in-upload mo, click mo yan, lalabas dito sa preview kung ano man yan. Okay, so sa isang Jupyter Notebook, codes, then dito naman, yan, ito yung Excel file, yan. Hindi nagpi-preview yung Excel file. Tingnan natin ang view row.
o view raw, yan. Pag view raw pala ay nag-a-upload siya. Pero makikita mo 'to minsan, eh. Teka lang ha, balik nga tayo do'n. Makikita mo kasi 'to minsan, eh, yung mismong Excel file, hindi siya lumalabas. Siguro dahil malaki yung file. Then Scala Python lecture. So ito ay Jupyter Notebook na code. Okay, ayan. Balik tayo doon sa code. Okay. So, punta ka dito sa may activity, sa may about. Ayan. Makikita mo dito yung activity na ginawa mo. So, nag-upload ka ng files at ikaw ay nag-initial commit. So, kinomit mo daw yung in-upload mo na files. So, kaya natin sa nakikita. Okay, so makikita mo dito yung all activity, kung ano man ang gagawin mo. All branches, makikita mo kung gumawa ka ng iba't ibang version ng iyong account. Okay, all users, so kung sino-sino yung mga nag-upload at kung kailan. Ayan. Okay. So yan, so balik tayo doon sa iyong profile. Ayan. So, makikita mo dito nagkaroon nitong activity overview. Ito yung makikita mo yung mga ginawa mo. So, meron kasi ditong yan, may commits. Ito yung pag-save. Code review, kasi meron ditong pwede ka mag-review ng code kung may nag-pull request sa'yo. Then, pull request, kapag gumawa ka ng pull request o nag-suggest ka na may idagdag o improve sa code ng iba. Then, kapag ikaw naman ay nagtanong ng issue regarding sa research models or doon sa project nung ibang may-ari. Okay, dito naman sa contribution activity, yan, makikita mo yung iyong ginawa. Yan. Okay? Diba? So, napaka-useful nitong si GitHub para mapakita na meron kang ginagawa or isa kang engineer na nagpo-program. Okay, or engineer na may ginagawang project. So, dito sa projects, iba to. Okay, iba yung projects na yan. Yan. Parang meron ka diyang project na ginagawa na may kasama ka, okay, na malakihan. Okay, ito kasi nga sa repository na to, personal project mo ito. Yan. Dito sa projects na to, ito yung mga long-term projects. Yan. Dito sa repositories, ito yung sarili mong project na pwede mong i-upload. Okay? So, yan. So, ito yung una nating in-upload na project dito sa ating sample na account. Okay? So, sa next video naman, ituturo ko naman kung paano gamitin si GitHub Desktop. Kasi ito yung pinakamadaling way ng pag-upload ng file. Yan. Ang pag-upload lamang dito sa mismong repository page gamit itong add file. Yan. Sa next video naman, i-explain ko kung paano gumamit ng GitHub Desktop. Okay? So, thank you.